Mga sangkay, mayroon pong isang masamang balita ngayon sa ICC. Ngayon lamang po ito. Isang bad news sa ICC ang lumagapak ngayong araw at pag-uusapan po natin mga sangkay kung ano nga ba ang nangyari. Okay? Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click nyo po yung subscribe. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Nagulat ako mga sangkay kasi may nangyari pala sa ICC ngayon. Ito po. Lumabas sa report mula po ito sa PGMN ang balita. The US government has sanctioned ICC President po ito Tomoko Akane and senior trial lawyer Adulai say over their roles in the court's efforts to investigate, arrest, detain, or prosecute officials from governments that have not consented to its jurisdiction. Naku. Ayan na. Akala ko mga sangkay, ano lang to, parang chismis na kumakalat. Anak ng toko Binalita din po. Ngayon lang. Sa News 5. Pinatawan ng Amerika ng sanctions sina International Criminal Court ICC President Tomoko Akane at senior trial lawyer Abdulai. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ay, nako, mga sangkay. So, legit to kasi galing sa US Ayon po yan kay State Secretary Marco Rubio. So, ano na ang nangyayari? Bakit napatawan ng ICC? Ayon dito, bahagi ito ng kampanya ni US President Donald Trump laban sa Hague-based court na itinayo noong 2022 para usigin ang war crimes, genocide, at crimes against humanity. Hindi miyembro ng ICC ang US, pero noong nakaraang taon naglabas ng executive order si Trump na i-authorize ang sanction laban dito. Nako. Delikado ang ano dito Delikado ang ICC pala nito kasi mismong presidente po nila ang pinatawan ng Amerika. Dito medyo hindi detalyado. Dito naman mga sangkay, masyadong detalyado ang dahilan Masyadong detalyado dito ang dahilan. Ayan po. So, ang isa sa reason pala mga sangkay, ang korte na ito ay hindi dumadaan sa jurisdiksyon ng korte sa mga bansang pinapasok nila. Kasi kahit dito sa Pilipinas, mga sangkay, 'di ba? Ganun din po ang nangyari kay Duterte. Wala tayong nakita mga sangkay na itong ICC ay mayroon pong effort na ginawa sa korte ng ating bansa bago po dalhin ang dating presidente. So ngayon mga sangkay, ito ang nakita ng Amerika, hindi lang pala si Duterte ang ginaganyan nila. Pati po pala yung ibang mga opisyal na napagtitripan nitong ICC, binibitbit sa The Hague ng wala pong pakikipag-ugnayan o hindi po dumaan sa proseso ng isang korte ng isang bansa. Kasi for example, sa Pilipinas, meron naman po tayong judicial system na maayos naman kahit papaano, kahit mabagal, kahit
Kahit po may mga problema din po tayo na masasabi po sa ano natin, justice system po natin. Pero mga sangkay, meron po tayo nun. Hindi po tayo yung tipong wala tayong hustisya sa Pilipinas na gumagana. Meron. Meron tayong DOJ. Meron tayong mga korte. No? Meron tayong Supreme Court. Pinakamataas, di ba? May Sandigan Bayan. So, kompleto sa recados eh. Kahit papaano. So, sa madaling sabi, nagfa-function po, mga sangkay, yung justice system po natin dito sa Pilipinas. Pero mga sangkay, ayun na nga po, ang reason naman dito ng iba, malakas daw po ang ebidensya laban po kay Digong. Pero yung iba naman, nagsasabi, mga sangkay, na dapat dumaan po muna sa korte natin. So ito yung tinutukoy ni President Donald Trump at ng buong American government na itong ICC, mga sangkay, ay hindi po dumadaan sa tamang proseso para po sa kanilang mga binibit-bit. Kasi ang nangyayari, mga sangkay, bigla na lamang daw pong pinapasok yung isang bansa. Tapos ayun na, dala na yung kung sinong tao. Ang hindi lang po nila mahataw, mga sangkay, itong presidente ng Russia, no, at presidente ng Prime Minister ng Israel. Kasi natatakot din po sila kasi kapag yariin sila ng mga yan, talagang isang missile lang doon na babagsak sa kanila, kaya medyo kabado din po sila. Si Putin, lagi pong may dala po yan na briefcase. Yung briefcase na yun, mga sangkay, is may naglalaman po doon na remote, para po siyang remote, na isang pindot lang, lilipad na po lahat ng mga missile na naka-assign kung saang bansa, kung saang syudad sila tatama. Kaya kabado din po talaga yung ICC. Mga sangkay, mamaya isa yung nakatutok sa kanila. Di ubos sila doon. So, ayan po yung problema ngayon, bad news ng ICC, mga sangkay. At ang masama po dito kasi ang sinanction po nila ay itong presidente ng ICC na si Tomoko Ahane. Nako, mga sangkay. Ayan po, may mga nagdiriwang, mayroon din naman pong nalulungkot, mga sangkay. Good, sabi ni Manuel, at least America is spearheading the action against ICC. Ito naman si Dong Hearn. Ano ba't ganyan ang pangalan? Dong Hearn. Meanwhile, the Philippines asking, tama lang, sovereignty at due process muna bago pakialaman ang ibang bansa. Well, ano po ang inyong opinion po tungkol po dito, mga sangkay? Pambihira. Yari ngayon yung ICC pala na ito. Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.